Magandang araw mga kababayan, mga kaibigan. Welcome back to Linux RTV, Reaction TV. Medyo matagal akong hindi nakapag-content kasi nalipat ako ng work. Medyo busy, madaming trabaho sa project. Ngayon, nakita ko tong revelation ni Mr. Saldico. So, napilitan akong mag-content ngayon, Panoorin natin guys, no? Siguro napanood nyo na to kasi viral ito sa social media, no? Sa YouTube. Ang daming mga nag-content nitong revelation ni Mr. Saldico. Panoorin natin guys. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Pause ko muna guys. Matindi itong revelation na ito ni Mr. Saldico. Kasi unang-una, siya yung chairman ng Appropriation Committee sa Congress noong ginawa yung 2025 budget, di ba? So, ibig sabihin, meron siyang first-hand information. Malakas itong kanyang testimony na to. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Pause ko muna guys. May mga nagsasabi kasi na ito ay AI, itong video na to. Tingin ko malabong maging AI ito kasi meron siyang mga binanggit na characters, mga tao. Tsaka yung mga things like ledger bag, yung mga location. Apart dun sa characters na binanggit niya, meron pa siyang mga binabanggit na ibang things na tingin ko hindi yun makukuha ng isang AI Siguro kung ito ay walang voice
yung parang action lang siya, kagaya nung nilabas dati na video tungkol dun sa ano, yung sa pagtitake ng coke. 'Di ba? Yun kasi walang voice yun eh. Pero ito, may voice ito eh, saka may mga information na sinasabi si Mr. Saldico, kaya malabong maging AI ito. Sa palagay ko lang. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ayun guys, hanggang doon lang yung video na yun eh. Pero sabi nila meron daw part 2. So abangan natin yung part 2 nito. Mukhang kasi ito puro mga parang citations lang yung sinabi ni Mr. Saldico. Pero may mga evidence daw siya na ipapakita, no? So baka sa part 2 magpakita na siya ng mga evidence na kasi nung kanina lang napanood ko yung press con dyan sa Malacanang at dinidepensahan nila. Ang sabi nila is ano lang daw to, parang hearsay itong sinasabi ni Mr. Saldico, no? Sabi ng Malacanang na kailangan maglabas siya ng mga evidence, no, or proofs doon sa mga allegations niya. Eh malabong maging hearsay ito eh kasi medyo detalyado yung kanyang mga revelation, no? Kagaya nung ledger bag, yung mga tao na binanggit niya, yung location, no? Yung mga pangyayari na magko-connect doon sa involvement ng administrasyon dito sa flood control na to. So, tingnan natin yung part 2 nito, no? Mukhang delikado na ang administrasyon, current administrasyon dito sa mga revelation ni Mr. Saldico. Ngayon guys, itong si Senator Lacson, meron siyang inano na kinontra niya yung nilabas ni Saldico na testimony. Sabi niya na bakit daw kailangan pang magpa-insert ng 100 billion kung kaya naman ipasok sa NEP yung sa yung expenditure program, National Expenditure Program. Pwede naman daw ipasok directly ni PBBM yung 100 billion. Hindi na kailangan ng insertions. So sabi ni Saldico, sabi niya, basahin mo muna ang buong listahan ng insertions
bago ka magsalita. Yan yung sabi ni Mr. Saldico, no? So, sabi niya rito sa bandang baba, minumungkahi ko na bago magbigay ng pahayag na maaaring makapinsala ng hindi patas sa usapin, suriin muna ng senador ang mga dokumento ng buo. Palagay ko ito si Mr. Saldico in terms of document. May mga hawak din tong ebidensya eh. And then siguro may mga videos din to, yung mga phone calls or messages, di ba? Either Viber or WhatsApp or hindi natin alam kung ano yung ginagamit nilang apps. Pero sigurado ako meron tong mga evidence na ililitaw, no? So abangan natin yung part 2 ng kanyang revelation. And itong kanyang revelation nataon pa dito sa upcoming yung rally, di ba? Sa 16, 17 and 18, no? So maganda yan kasi parang magiging ano yan eh. Anong tawag doon? Yung parang mitya, di ba? Para maano yung mga tao lalo na magdemand na sila kung ano man yung dapat mangyari, no? Kasi sinasabi nila na yung governance ni PBBM ay hindi talaga effective, no? Kumbaga he cannot handle he cannot govern properly the whole country. Maraming mga yung sablay sa mga ano niya, yung anong tawag doon, maraming sablay sa mga policy, yung mga policy niya sa government, sablay. And tingin ko kasi parang indecisive, no, yung ating Pangulo, no. So hanggang dito lang muna guys, maikli lang tong aking content ngayon. Nakita ko lang kasi tong revelation ni Mr. Saldico eh, kaya napilitan akong mag-content, no. Baka pagka medyo maluwag na yung schedule ko, mag-content ulit tayo araw-araw. Ano, sarap mag-content eh. Kung nandiyan lang ako sa Pilipinas, pupunta ako dyan sa EDSA or dyan sa Grandstand, no, sa Luneta. Okay, bye. Okay guys, bye-bye. Thank you for watching.